Magandang araw. Samahan niyo ako, gagawa ko ng box para dyan sa oven. So, inuuna ko ngayon, kailangan kong sukatin kung ano yung sukat ng oven. Tapos maglalagay lang ako ng konting allowance para hindi naman didikit yung sidings dun sa oven. Kaya dapat tama yung sukat para pag pinutol mo, kinat mo na, hindi na pwedeng ibalik pag na-cut na. Sayang naman yung plywood. Hindi mo na magagamit yan kasi short. Kung mahaba, okay lang, pwede ka magbawas. Pero pag short yung putol mo, sayang lang, waste na yun. Hindi mo na siya talaga magagamit. Kailangan mo nang mag-provide uli ng panibagong plywood. So sayang naman yung pinambili mo ng plywood. Kaya yan, samahan nyo lang ako hanggang sa huli. Yan, kung saan makikita nyo ngayon, sinisimulan ko ng ikat yung plywood na kanina ginuhitan ko, nilagyan ko siya ng marking. Kung ano yung tamang sukat na ginuhit ko, dapat doon ko idadaan yung blade. Yan, para pag-cut ko, tama yung pagkaputol, hindi siya sobra at hindi rin siya tulang, sakto lang. Yan yung base frame, nilagyan ko ng square tube para matibay yung papatungan ng oven. Yan yung pinaka-support niya. Tapos naglagay ko ng plywood para hindi nakikita yung frame. Tapos dyan frame na yan, dyan ko ipapatong yung oven. Kaya na yung oven, nakapatong na yun sa frame. Yan na lahat yung mga plywood na kinat ko kanina, yung una. So, nakumpleto ko na yung sa front, back, at saka left and side plywood. So, ngayon, ang gagawin ko ay i-screw ko na siya gamit ang wood screw at ang battery drill para mabilis. Hindi pa ako ang gagamitin ko para mabilis kong mabuo yung box ng oven.
yun lang, paulit-ulit lang kung ano yung unang ginawa ko dito sa right side, ganun din uli yung gagawin ko sa left side. Lalagyan ko lang siya ng wood screw, gamit ang battery drill. So para matibay, ulit-ulitin ko lang siya sa lahat ng sidings. Meron naman yan support na sa pinaka-base niya na kahoy, kaya matibay. Pagka nag-joint na lahat ng corners niya, so may matibay na siya. Yan, dito na ngayon ako sa left side. So kung ano yung ginawa ko sa right side kanina, ganun din yung gagawin ko dito sa left side. So ipipit ko muna yung mga plywood kung tama sa lahat ng corners. Pagka wala nang problema, pwede ko na siyang i-screw. Kaya lang parang baliktad, kaya babaliktarin ko, parang hindi siya pumit. Kaya bago ko i-screw, make sure na kailangan lahat ng edges pantay-pantay para hindi siya sobra at hindi rin siya kulang. Kaya sayang naman yung pagkasukat at pagkakat natin kung sobra o kulang yan. So nakakahiyang ibigay dun sa cargo. Kaya ngayon okay na, maganda na yung fit, kaya pwede ko na siyang i-screw. So, ayan na siya. Yan na yung oven, yung base frame. Tapos yung ginawa kong sidings ng box sa front. Yan na siya. Yung sa top para may support, para pag dininan, hindi siya matamaan yung glass. Ayan yung support niya. So, lahat ng sidings, mayroon. Saka yung sa top, mayroon din support. So, ayan na. Tapos na. Lahat ng sidings, ready to ship na. Pwede ko nang tawagan yung cargo shipping company. So salamat sa lahat ng mga nanood. Salamat po.